Ang ating pong text ko ay matatagpuan natin sa Joshua, sa Joshua chapter 1, verse 1 to 9. Well, sabay po tayo natin basahin. Pagkamatay ni Moises, na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Moises, kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises. Patay na ang lingkod ko si Moises. Ngayon, humanda ka at ang buong Israel. At tumawid kayo sa ilog Jordan at tungo sa lupang ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupain inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang mabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan, malaking ilog Euphrates, at sa kanluran, mula sa lupain ng Hiteo hanggang sa dagat Mediteraneo. Walang makakagabi sa inyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay o kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi mababayaan. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupain ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautusan ibinibigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaan doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong maligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaan doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang mga bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Nagpaalala ko ng Panginoon na kanyang salita, maalit po kayong upo. Pakinggan po natin ang mensahe ng mula po sa Panginoon ay ating po sa ating mga pastor. Tayo ay manalangin. Ang maraming Diyos, makapangyarihan sa lahat sa umagang ito. Nakakatayo lamang kami sa inyong harapan, nakakaharap kami sa inyo dahil sa inyong biyaya. Nawa sa aming pong pagdulog na ito, tanggapin ninyo ang aming pagsamba. Nawa ito ay magbigay ng kaluhuran sa inyo. Batidin niyo, Panginoon, ang aming kalagayan, ang aming kararamdaman, ang aming nasa sa loob. Alam niyo rin ang kalagayan ng iba sa aming mga kapatid na may mga karamdaman. Angat po namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na magpaparanas ng kalakasan at kagalingan sa kanila. At muli sa aming pagbubulay ng inyong mga salita, na pagkain ng aming mga kaluluwa, ng aming buhay, hindi o Diyos, turuan ninyo kami. Mautawaan namin ang iyong layunin sa aming buhay upang sa gayon ay hindi mo namin masayang ang bawat sandali o oras na pinagkakaloob ninyo sa buhay ng bawat isa. Upang pagdating namin o Diyos sa huling bahagi nito, masabi nga ninyo rin sa amin, isa mabuti, matapat na lingkod. Halika sa aking kaharian. Panginoon, kami po sa nagpapasalamat muli sa iyo sa pagkakataon. Ito po yung aming sakot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong tema, gaya na nabanggit, reaching for maximum potential. So, marahil naririnig lagi natin yung mga ganong potential. Nalaman na naman ninyo na ano po ba ang potential? Yan yung simpleng kakayanan lang. Sabihin, yan po yung kakayanan. Yun yung binigay ng Diyos na kakayanan. So, wala akong tao na walang kakayanan. Lahat tayo ay meron. Lalo na kung tayo po ay mananampalataya, siyempre malinaw para dapat sa atin kung ano po ang binigay ng Panginoon na kakayanan sa ating buhay. No? Ayun. So, tingnan po natin ang ating kasama yung umaga. It's serving God-given potential. So, ang ibig sabihin nito ay meron po tayong kakayanan. Ngayon, ang kakayanan na ito ay saan po natin ito gagamitin? Kung malinaw na ang kakayanan ito ay gagamitin natin sa paglilingkod. Kaya nga ako yung salitang serving.
yung bahagi ng kung saan ang ating buhay na binigay ng Diyos ay ibabalik din lamang natin sa Kanya para siya ay paglingkuran. So, dito po sa ating panimula, meron pong isang story. Actually, ito naman po ay parang nabuo lamang. Siguro sa iba sa inyo, nabasa natin nyo ito. Pero gusto ko lang ulitin para sa atin. Ang nakalagay po dyan, ay ganito. Meron ng 4 na tao, uuri ng grupo ng tao, na ang pangalan ay si everybody, somebody, anybody, nobody. Ito ang mga pangalan nila. Now, meron ng importanteng trabaho o tungkulin na iniatang at inaasahan ko na si everybody ay gagawin ito. O yung sabi nga there was an important job to be done and everybody was sure. So everybody, that somebody would do it. So alam daw mo nung nakararami na si somebody ang gagawa. Now anybody could have done it. Kahit sino daw pwedeng gawin yun. O yung si anybody. But nobody did it. Now somebody got angry about that because it was everybody's job. Everybody thought anybody could do it, but nobody realized that everybody wouldn't do it. It ended up that everybody blamed somebody and nobody did what anybody did. So, ang ibig sabihin ng kwento, yung 4 na uri ng taong ito, yung si everybody, si somebody, anybody, nobody, kumbaga meron mong kaugnayan yan sa kalagayan din natin kung individually. No? Ano ba ibig sabihin? Kumbaga sa isang grupo, halimbawa sa church o sa isang anumang grupo, inaasahan ng bawat isa na mayroong tungkulin na dapat gawin na may gagawa. Pero walang gumawa. Ang masakit pa nito, meron pang naninisi. At yung naninisi, hindi rin naman niya ginawa o dapat niyang gawin. So katapusan, sabi ko doon, nobody did it, but anybody could have. Walang gumawa na kung saan pwede sanang may gumawa. Kahit man lamang isa. Paano kapatid? Gaya ng ating palimula sa banggit kanina sa ating paksa. Serving with our God-given potential. Nakalungkot kasi kahit saan po ito, hindi naman ito sa church. Sa gobyerno, maraming maingay, maraming nagre-reklamo. Pero ang sabi nga nila, ang Pilipino ba may disiplina? Sa kalsada lang, wala na. Nakakahiya. Pero reklamo tayo ng reklamo sa gobyerno. Kapatid, dapat nating maintindihan na ang hingay na kakayanan ng Diyos sa atin ay dapat nating gamitin sa kanyang kaluwalhatian para sa ikaayos ng ating buhay at ng iglesia. So, dito natin titingnan po sa ating paksa ngayong umaga kung ano yung naging buhay ni Josue o ni Joshua na successor ni Moises. Mahirap na tayo yun, no? Sa kanyang kalagayan. Pero makikita natin dito sa ating pong pagbubulay ng umaga kung si Joshua, si Josue. Pwede natin sabihin, mga kapatid, na walang indispensable o wala yung pwede sabihin natin tao na kapag wala siya, hindi na mapangyayari ang kahit ano. Halimbawa, sabihin natin, sa church, o sa isang grupo, na pag nawala yung tao yun, wala na. Hindi na ma-accomplish kung ano yung dapat. Tingnan niyo po, sabi sa talatang 2, patay na ang lingkod kong si Moises, sabi ng Diyos. Ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupain ibinigay ko sa kanila. Now, napansin ko po dito mga kapatid dito, tayo mo lahat ay mamamatay. Wala mong indispensable. Ano ibig sabihin noon? Hindi mo pwedeng sabihin na, nakapag wala ako sa church na yan, hindi ako ay magkakalumpay. Kung wala ako sa church na yan, bawasan na yan. Kung wala ako sa church na yan, mag-iwan ko na yan. No one can say that. Dahil una, ang iglesia ay sa Panginoon. Hindi mo yan atin. Siya ho lamang ang naglalagay sa atin dito. Hindi ho tayo nagpipresenta. Pwede anytime, pwede na tayo pansin dito. Pag-bills ko yun ng Diyos, anytime. Anytime. Pwede kanyang patayin.
Pwede kanyang alsin sa iba't ibang kaparaanan. Pero, ang gusto natin sabihin ay, ang Diyos, kapag siya ay nagtanda, pinakikita lang mo niya na walang tao na pwede niyang sabihin na siya ay mananatili doon. So sabi ng Panginoon, patay na si Moses. Wala na tayong magagawa, patay na eh. At alam natin, tinagdari niya yun sa kanya sa buhay nito. So kailangan mo siya pumili ng isang papalit. At ngayon, sino ang kausap niya dito? Si Joshua. Si Joshua. Ang sabi niya, bumanda ka ang buong Israel. Mapapansin niyo po din po mga kapatid. Pinapapaghanda ng Panginoon si Joshua at hindi lang siya bilang pamumuna sa bayan Israel. Ibig sabihin, hindi lang po si Joshua. Kasi kahit anong galing ni Joshua as a leader, kung hindi susunod ang tao sa kanya, wala akong punuan. Kailangan may harmonious relationship. Ibig sabihin, may magandang ugnayan si Joshua sa mga tao, gaya ni Moises sa mga tao. So, importante kong maintindihan din itong bagay na ito. Now, ano po ang nais natin tuwain dito sa bahagi ito, kung saan si Joshua inihanda ng Diyos. Sabi ko sa talatang 3, gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupain inyong mararating. Mga kapatid, isa ho sa napakagandang unawain sa bahagi dito, kasi dito nakikita natin, marahil narinig nyo na ang ibang mensahe sa ito, pero ito ay dapat natin mabigyan ng pansin, na yung nung tinawag ng Diyos si Joshua, at saka yung pinahahanda niya ang buong bayan, matapos na si Moses ay mamatay, ang sabi mo dito ay, ibinigay ko na sa inyo ang lupain. Ang ibig sabihin noon, ang kailangan na lang ninyo ay sakupin. Siyempre, may responsibilidad sa bahaging yun. Pero, ang mahalaga ho doon, ang sinabi ng Diyos, ibinigay ko na yan sa inyo. Hindi mo nila yan makukuha sa sarili lang nilang kaparaanan. Kumbaga ang ginawa ng Diyos ay inihanda na sila at ang lupain yun ay para na sa Kanya. Siyempre, kailangan lang nilang tuparin ang iniutos ng Diyos na kailangan nila itong sakupin. Dito po tayo sa panuntunan ito, magtatalakay. Now, pansin nyo na doon sa pagtupad ng utos ng Diyos, dito ho sa kanyang sinabing kina Adan at Eva, ang sabi ho doon ay, gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa dako sa Eden, sa dakong silangan at doon dinala ang kanyang inagang. Eva si Adan. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Ano po ang makikita ninyo sa mga talatang ito? Nasa pasimula pa lamang, ang Diyos ang naghanda sa tao, sa kay Eva, kay Adan at kay Eva, na pagyamanin ang isang halamanan na ginawa na ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi niya inuutusan si Eva at si Adan na maghanap kayo ng halamanan o maghanap kayo ng lugar, pagandahin ninyo, i-improve ninyo, at titingnan ko. Hindi ko. Ang sabi ko doon ay, gumawa na ang Panginoon ng isang halamanan. Ito yung paraiso. At sabi ko doon, inilagay niya doon ang tao at ang sabi, iyan ay pagyamanin ninyo. So ano po ang gusto kong panumpunan na gustong establish dito? Bago tayo utusan ng Diyos, kung binigyan niya tayo ng kakayanan, ang ibig sabihin noon, bago pa yun, nasabihin ng Panginoon, okay, gawin mo ito, o puntahan mo ito, mayroon na ho inihanda ang Diyos bago pa tayo utusan. Hindi ho niya tayo inuutusan sa isang lugar o may pinagagawa siya isang bagay sa atin na ang accomplishment noon ay nakasalalay lang saan? Sa ating kakayanan o sa ating kumbagay talento o kung ano man ang meron tayo. Lahat po ng makikita natin kung ano po ang nasa unahan na pwede po natin ma-accomplish ay buhat sa una ng ginawa muna ng Diyos para ating sundan. Kaya ang gusto ko sabihin diyan ay we are fulfilling God's command in accordance to what He has already given us. Kung napansin po ninyo, iniuntay ko lang po ito tungkol sa ating paksa ng nakarang linggo. Entrusted or ano sabi ko doon? Faithful to what had entrusted to us. Kung magiging tapat tayo kung ano po yung ipinagkatiwala sa atin. Hindi tayo pinagtatapat ng Diyos
Diyos sa bagay na wala tayo. Yun po tatandaan ninyo. Hindi tayo kailanman pinagtatapat ng Diyos sa isang bagay na wala naman sa atin. Na kumbaga parang sabihin na hindi naman niya i-provide, hindi niya ibibigay, then ano ang halaga noon? Ang karapatan ay makikita natin sa ating pagtupad o pagsunod sa utos ng Diyos, alinsunod sa kung ano na ang inihanda niya para sa atin. So yun mo ang ating panuntunan nitong ating paksa. Kaya nga, yun ang sinabi niya kay Josue. Ihanda mo ang bayan at inyong sakupin o pupubin o kuangkinin ang lupang ibinigay ko na sa inyo. Okay, so now, paano po natin makikita ito? So sabi ko kanina may responsibilidad. So hindi ho yung simpleng para bagang pagkasabi ng Diyos, okay na. Hindi ho natin makikita na gano'n. Meron ho itong kalakip na responsibilidad on our part sa parte ni Josue. So, nilagyan ko po ito ng premise na the courage to obey and fulfill God's command. Kasi meron hong ginamit sa salita ng yung ano ng Diyos. Paalaala kay Josue. So, kailangan ang lakas ng loob sa pagtupad sa utos ng Diyos sa ating buhay. So, hindi ko yung madali. Inilagay ko lang yung panuntunan, inilagay na ng Diyos sa ating unahan kung anong gusto niya ipagawa sa atin, and then binigyan niya tayo ng kakayanan, and then binubusan niya tayo. Pero siyempre, hindi ho yun ganun kadali. Kaya kailangan ho natin yung lakas ng loob para magawa ito. So, ito ho yung apat na bagay na gusto ko bigyan ng pansin sa bagay nito. Andiyan na ho yan sa text. Our courage to obey must rest upon God's specific command. Our courage to obey must rest upon God's promise. Our courage to obey must rest upon God's admonition. Our courage to obey must rest upon God's word. Ito po ang ating pag-usapan ngayong umaga. Tingnan po natin mga kapatid kung ano po ang nauna, ang pag-asa dito. Ano yung ibig sabihin ng specific command na ibinigay ng Diyos kung saan dapat yung tapang, yung lakas ng loob ay kailangan natin. Doon po sa kanyang utos na binanggit kay Josue. Ang pagkatapos ng Diyos kay Josue ay nakatuon sa kanyang layunin. Doon sa verse 6, ang sabi mo doon, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno. Ang binanggit kong mahalagang salita na kung saan ay una pa ho, kung makikita dito sa Deuteronomy, una pang ibinigay na ho ni Moises kay Josue yung tinatawag po nating komendasyon o yung tinatawag nating parang paghahanda na siya ho ang susunod, next in line, next in position, sabi nga. So sabi ho dito ay, ikaw ang mamumuno sa bayang ito. So, ang pagtawag ng Diyos kay Josue ay may layunin itoon sa kung ano ho ang purpose ng Diyos para sa kanya. Now, gusto kong agad talin ito sa atin. Hindi mo tayo si Josue. Wala ko tayong, kasi minsan mayroong ginagawang ganito ng iba. Sabihin, ano na pinapasakot sa atin ng Diyos? Okay lang gamitin minsan yung gano'n. Kaya lang mo yun yung sinasabi natin parang ini-exaggerate or we are using God's word in a way, kumbaga, different doon sa kung ano yung context. Now, si Josue mo ito. So, hindi mo, wala mo pinapasakot sa atin. Ang importante mo ay maintindihan lang natin na pag tayo mo ay tinawag ng Diyos for a specific responsibility, hindi sa sakop. Maaaring meron pang magagawa ang Diyos sa iyo na ito'y para sa iyo. Specific po yun. Now, sa Biblia, marami ho diyang direct na salita ang Diyos na dapat na natin gawin. Gumawa ka na mabuti, nandiyan na yan. Sumunod, huwag kang magsisinungaling, huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya, nandiyan na yan. Pero yung mga specific ho na utos, hindi natin directly makikita. Lalo na kung ito'y para sa atin. Now, ito ho ay makikita natin kung mauunawaan habang tayo ho ay naghihintay sa pinapakita ng Diyos na direksyon sa atin in preparation sa ginagawa niya rin sa ating buhay. Yan ho, deeply rooted in Christ. Paano tayo makakaintindi ng layunin ng Diyos sa ating buhay if we are not deeply rooted in Him? Ay kung yung salita ng Diyos hindi mo alam, paano mo alam na may specific pa lang ipagagawa ang Diyos sa iyo? So, dapat po natin maintindihan kung bagay na yan. Pangalawa, inaasahan ng Diyos kay Josue na tuparin kung ano ang kanyang layunin.
sa Deuteronomy chapter 34 verse 9, atin mong makikita ho itong mga bagay na ito. Tingnan natin sa dali. 34 verse 9. Okay, sabi ko dito, si Josue na anak ni Nun ay napuno ng karunungan at sa pamamahala, sapagkat itinatong sa kanya ni Moises ang kanyang mga kamay, sumunod sa kanya ang mga salita, ginawa nila ang lahat ng utos na binigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. So, inaasahan ng Diyos kay Josue na tuparin kung ano ang kanyang tagubilin. Bakit? Kasi bago pa ho niya yun, bago pa sabihin ng Diyos sa kanya, ang sabi ho dito ay, napuspos daw si Josue ng karunungan sa pamamahala sapagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang kanyang kamay. Not because of Moses. Si Moses ay tao lang. Wala ko tayong kakayanan na magbigay mo ng empowerment, yung ibig ko sabihin para isang kind of spiritual empowerment or kakaibang puwersa o lakas na hindi mo una sa lahat ay galing din sa Diyos. Gaya ni Elijah kay Elisha. Kumbaga, ang Diyos o nagbibigay, hindi tayo. So, ang ibig lang natin sabihin ito ay inihanda ko ng Diyos si Josue na inaasahan niyang i-accomplish siya. Mga ito, ang bawat Kristiyano ay may natatanging kakayanan na laan sa tanging layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Halimbawa, Philippians chapter 4, 12 and 13. Tingnan ko natin ito sandali sa New Testament po tayo. Filipos chapter 4, 12 o 13 muna. Sabi ko po sa 13 ay ganito. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Now, sabi ko, context. Ano ang sinasabi ni Paul regarding lahat ng ito ay magagawa ko? Lahat ng bagay kaya ni Paul gawin? Hindi mo yun ang ibig sabihin ni Paul. Alam natin na limited mo si Apostol Pablo na magawa lang yung gusto ipagawa sa kanya ng Diyos. Hindi ibig sabihin ito na lahat magagawa niya. Hindi mo gano'n. Hindi mo yung parang walang bagay under the sun na hindi niya magagawa. Hindi, may limitasyon si Pablo. Pero verse 12, look at verse 12. Naranasan ko ang maghikahos, maghirap, mawala, magutom. Naranasan ko na rin ang managana, kumbagay overflowing, marami ang kanyang kalagayan. Natutunan ko ang sikreto kung paano masiyahan saan? Sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. And then verse 13. Verse 13. Ang lahat ng ito'y ano yung ang lahat ng ito'y? Yung binabagit sa taas. Ang ibig sabihin noon, yung nangyari kay Pablo na nilaan ng Diyos para sa kanya. Hindi ho yun, hindi ho yun si Pablo ang bumahanap Pwede ho kasi ni Pablo, Apostol Pablo, iwasan niya yung gutom. Siya ho yung tent maker. Siya negosyante. Nag-aral na tao. Pwede siyang mag-lecture, pwede siyang may tutorial group. Itigitan marami. Pero ang sabi ko niya dito ay, naranasan ko ang lahat ng ito. At ang sabi niya, at ang magagawa ko, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ng Kristo. Ano po ang point kong gusto sabihin ito? In line doon sa ating point 1. Our courage must rest upon God's specific command. Ibig sabihin, pag inutusan tayo ng Diyos na gawin natin ang isang bagay na ito, o ito'y ilaan para sa atin, hindi niya ito ilalaan sa iba, uniquely, it's for you alone, for me alone, sabi nga. Ang sabi ko doon, may katanging-tanging kakayanan na ilalaan ng Diyos para sa atin. Then we can say, Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. You would. Doon natin pwedeng sabihin niya, I can do it through Christ's strength. Hindi ko pwedeng pagyabang na, ay ako'y nag-aral, ako'y ganito, actually marami nung nag-aral na tao na very limited pagdating sa practical. Meron mo akong nalaman, magaling, siya po ay magna cum laude, gumraduate sa isang universidad. Pero sabi ng kanyang asawa sa akin ay, ang isang limitasyon niya, siya hindi mapagsalita sa harap ng tao. Pero, sabi niya, papagsulatin mo yan. Papagsulatin mo, ahahanga ka. Kung saan niya hinuhukay ang mga English na kung hindi ka babasa ng dictionary, hindi mo maintindihan. See?
So hindi mo lahat ng tao ay may kakayanan na magawa kung ano man dahil naabot niya ang antas na ganito, kung ano man. Ibig sabihin, nilalaan talaga yan ng Diyos. So mga kapatid, ito ang challenge na gusto natin sabihin sa atin sa oras na ito, sa punto niya. At sabi, mula noon, wala nang lumitaw sa Israel sa propeta katulad ni Moises na nakipag-usap ng harap-harapan sa kay Yahweh. Wala na rin nakagawa ng mga kabakalagan tulad ng pinagawa sa kanya ni Yahweh sa Egypto, sa harapan ng paraon at mga lingkod ito. Walang ibang nakagawa ng pangyarihan, pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng mga bayan ng Israel. Ang tanong ito, wala pa nakagawa. After Moses, meron. Pero ano pong ibig sabihin wala na nakagawa, walang ganito, walang ganito. Kasi, doon mo sa time na si Moises ay instrumento ng Diyos sa paglabas ng Israel sa Egypt, yun hong ginawang kababalaghan mo ng Diyos ay para doon sa aspect yun. Ibig sabihin, hindi niya yung ginawa sa iba, ginawa niya yun para doon. At nagkataon, si Moises ang tao niya doon. Si Moises ang instrumento niya para ipakita ang kapangyarihan niya sa pundo niya. Mga kapatid, ito ang challenge. Ano ang pinagagawa sa atin ng Panginoon? Nasa stage na tayo ng ating faith na nakikita ninyo, whether for the church, for your family, for your personal life, sa buhay mo, sa community, ano yung sa tingin mo ay parang gusto ng pagawa ng Diyos? Na sa tingin mo ay ihinalaan ng Diyos para ikaw ang umakumplis, ikaw ang tumupad. Hindi mo pwedeng, halimbawa, ipasa. Kasi parang ito nga ho ay isang pagkakataon na gustong sabihin ng Diyos sa atin, inihanda na kita para diyan. Saan po tayo nandun ngayon? Pag-aralan natin ang ating mga sitwasyon. Saan tayo gumagalaw ngayon? Kasi bawat yugto ng ating buhay, bawat taon na lumalampas sa ating buhay, yun po ay ginagamit natin Sabi nga natin, ganito hanggat buhay ka, dito pinanganinig kayo sasabi na ganito, hanggat buhay ka, may purpose ang Diyos. Okay, kung may purpose ang Diyos, ano ang specific purpose ng Diyos sa iyo in that particular area or sphere of influence na meron ka in order to accomplish His purpose. So kaya sabi natin dito ay doing or fulfilling God's command according to His purpose, according to His potential na binigay sa atin. Nawa, nakita po natin ang halaga ng point na ito. Sa Deuteronomy chapter 34 and 12. Now, bigyan po natin ang second point. Our courage must rest upon God's promise. Now, balik tayo sa ating tinatalakay mo sa Hosea chapter 1, verse 5. Sabi po dito ganito, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay, sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Malimit na rin natin ito. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Magandang pangalan. Tingnan po natin sa context na ito kung saan sinabi ng Panginoon yan, ng Diyos. Isang malaking pagpalakas ng loob ng pangako ng Diyos kay Joshua. Tingnan mo na ho ninyo yung verse 5. Walang makakagapi sa iyo. Mga kapatid, tandaan ninyo na bago pumasok ang Israel sa Kanaan o sa lupang pangako, naka-establish na ho diyan ang mga kaharian. Ibig sabihin, hindi mo iilang tao ang nasa loob ng lugar. Marami silang kakalabanin. At kung inyong naaalala ang kwento about yung the walls of Jericho, yun po ay 45, ibig sabihin ng Porotan. Yun po ay yung panahon mo kasi ang mga bako, hindi mo yung bako lang nakala ng lugamin mo ng aso. Hindi mo. Kahit kung tao, hindi mo basta makakakyat doon. At yun yung matibay na sarangay na ang bulan na hindi kakayanin na kahit na basta-basta sino mga dirigma. Ngayon, yan, nandito ang Israel. Papasok sila diyan. Wala naman sila masyadong karanasan sa digmaan. Pero ito mo sabi ng Panginoon, walang nakakapagkabis. God is for us. Who can be against us? Sino ang pwedeng humarang sa harapan mo kung sinabi ng Diyos sa iyo, walang nakakapagkabis. Hindi tayo pwedeng magbalain kung sino ang kasangga natin. Naalala kong ginagawa ko sa YouTube ko sa galit na galit ko babae. Sabi, tagalako mo ako. Kausap yung mga polis. Pinapagalit. Kasi ganyan ako sa atin sa social media. Sabi ng mga nag-comment doon, tagalako mo mga, pero sa mga galit mo. Pagkaparaga, kasi nagmamalaki. Mga kapatid, wala tayong pagmamalaki rito tao.
Wala tayong sasandalan. Sabi, Tikikus ganun, Tikikus. Hindi. Kung alam natin na ang ginagawa natin ay para sa kapakanan ng kaharian ng Diyos, dahil yun ang kanyang inihatag sa atin, ano ang papalakas sa ating loob, ang kanyang pangako na siya ang ating tagapagtanggol. Now, nasaksihan ni Josue ang pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako sa Israel. Makikita ko natin sa Exodus chapter 13, kung hindi po itong natatandaan sa kwento, kung nakapanood mo kayo ng Ten Commandments. Noon kung ang mga Hudyo, may Israelita, ay malapit na ho doon sa... kasi wala na naano na ho sila Kung baga ho ay parang na-contain na ho sila, na-confine ho sila sa isang area na ang kanila na lang kung last resort, kung tataasan ay tubig, yung dagat na pula, ay wala na ho sila pupuntahan. Ay ang mga Egyptio ay nandiyan na. So, sabi ng Moises, ano to? So, parang ang ano ko ng Diyos kay ayun, gagawin mo. Taas mo yung tungkol. So, di mo ba, nahati mo yung dagat mo. Sige na yun. Parang daw wall. Taras na namin, parang wall. Actually, hanggang ngayon ho, may dispute po yan. Hindi ko yung pinaniniwala na marami. Yan daw ho ay kwentong Chero. Sino makakagawa nun? Ayun ba ho? Pero tayo naniniwala na ginawa yan ng Diyos. So, nasaksihan mo yan ni Josue. Nandun mo siya sa lahat ng mga tagpong yun. Nandun si Josue. Nakita niya, kumbaga sabi niya, first hand, nakita niya ang mga pangyayari nito. Kaya ano po ang isang bagay na nakapagpalakas ng kanyang loob. Nung siya na ang sinasabihan ng Diyos ng kanyang pangako, alam ni Josue, tutuparan niya ng Diyos. Hindi siya sisira sa kanyang pangako. Kasi, isipin niyo mo yun, paglabas nila sa Egypt, pagtawid nila sa dagat na mula, papunta doon sa lupang pangako, hindi sila pinabayaan ng Diyos. So ano po ang point natin doon? Alam ni Josue yun. Kaya lang, kapatid, tingin nyo ito. Naisip ko ito kasi minsan pag meron ako nakakausap sa ito, kung sakali kaya tayo ay nabuhay na ng panahon na yun, hindi kaya tayo magreklamo sa Diyos gaya ng mga Israelita after na sila makakita ng mga kababalagang ginawa ng Diyos. Ako'y naniniwala na hindi posible. Kahit paano makita mong kababalaghan, kung sadyang may katigasan pa ng ulo, sabi nga ng Panginoong Diyos sa kanila kayo yung mga stickman, kayo yung mga stubborn, matigas ng ulo ng mga Israelita. Kahit nakita na ninyo kung ano mga kababalaghan ginawa ko, hindi pa rin kayo marunong gumalang at sumunod sa akin. Kahit ngayon, di ba natin nakikita ang Diyos? Ako ay hindi magkakaila na matigas sa aking ulo. Paminsan-minsan sa Diyos. Parang isang anak na wayward. Yung bagang, pag sinabi nito, gawin mo, eh di, parang, siya mo na kami. Alala ko, isang patabas, sabi doon sa isang sa kwento mag-convert na muna tayo sa Islam para hindi tayo patayin ng mga Muslim. Tapos saka tayo mag-repent. Yung ba? Kung tayo sa madali, doon muna tayo. Hindi saka tayo mag-repent. Makatawarin naman tayo ng Diyos. So, nalihong panginaw yun. May pagkakataon na nagsabi ang Diyos kay Moises na hindi na siya sasama sa kanila, ngunit hiniling ni Moises na samahan sila ng Diyos. Sa Exodus chapter 33, verses 1 to 3, yun mo yung tagpo na, doon mo kasi sa chapter 32, yung bang umakit si Moises sa Sinai, tapos naghihintay mo ang mga tao, naiinip, nagbigay, sabi, gawa mo na kami ng Diyos, o hindi mo mga alas, gumawa mo ng buyang binto. Yung Diyos-Diyosan, yung kanilang parang sinamba. Pagbabago ni Moises, nung kausapin ko siya ng Diyos, sabi ko ng Diyos sa kanya ganito, pasasamahan ko na lang kayo sa anghel, hindi na ako sasama. Ano sabi ni Moises? Kung hindi kayo sasama, huwag nyo na kaming paalisin. Pero anong sabi ng Diyos? Dahil nalulungkot ako sa iyo, Moises. Meaning, ganun na lang kalapit ang Diyos kay Moises. Dahil bakit? Siyempre, ganun mo ang Diyos eh. Kaya nang inawit natin kanina, mahal tayo ng Diyos, mahal tayo na. Kahit tayo yung nahuhulog at bumabagsak. Kung ang tao man kalimuran ka, kung ang tao man itakwil ka, kung ang tao man ipahama ka, kami ang sarili mo, kamag-anak o kaibigan, ang Diyos ito. Aaring masaktan ka, pero hindi kailanman gagawin ng Diyos sa iyo. May pahama. So, ano po ang point natin dito mga kapatid? Pwede ka nang dumating sa punto na minsan ay hindi natin maramdaman na kasama ka natin ng Diyos.
May mga ganun pagkakataon. Kaya may mga mananampalataya na minsan sa kanilang paglalakbay sa pananampalataya, sasabihin nila, so, tuyo na ho. Wala na ho kung gana. Wala akong ganang manambahan, wala akong ganang magbasa ng Bible, wala akong ganang... Para bang lahat na lang nararanasan ko, problema, o pagsubok, nangyari sa pamilya ko, nangyari sa akin, nangyari. Wala na ho kung gana. Siguro, hintayin ko na lang kung kailan ako mamamatay. Kung ako'y ligtas, ihaharap ko sa Diyos. Kung hindi naman, okay na. Nagpapayaan na rin natin naman. Bakit mo dumarating yung point na gano'n? Kasi, hindi mo yon dahil sa ang Diyos ay malis na o hindi wala tayo. Kung hindi, yun mo ay pakiramdam ng isang taong kapag ka ang iyong ugnayan sa Panginoon ay pinababayaan mo na rin. Ikaw na yung lumalabig sa relasyon. So talagang mararamdaman mo yan. Remember po si David. Alam niyo si David, nung siya ho ay katakbuhin ni Prophet Nathan. Yung si David inangalun niya, yung kay Bathsheba. Di ba nagsasabi si Nathan kay David, ito, sabi ni David, sino ang tao yan? Galit na galit si David. Gawa ng parang galit siya doon sa tao. Akala niya kung sino. Sabi niya, ikaw yung tao yan. So, nandun siya eh. Alam niyo mo ba doon sa Psalm 51? Alam niyo sabi ko ni David? Restore. Ang sabi niyo ganito, restore the joy of my salvation. Ang ibig sabihin ni David, Panginoon, sa nangyari mo sa akin, parang pakiramdam ko, ang layo ko na sa inyo. Wala na ako kumbaga. Kaya sabi niya, ibalik ko, Panginoon, ang kagalahan. Restore the joy. Yung parang ako'y isang tupang nakukuhaw sa iyo na sa umaga hinahanap kita. Hindi ako pwedeng umalis nang hindi ako nakapanalangin. Hindi ako pwedeng hindi man lang nagbukas ng Biblia at nagbasa. Hindi man lang ako makapagsabi sa isang kapatid na pagpalain ka ng Panginoon. Mga kapatid, hindi natin pwedeng dayain ang ating sarili. Pwede tayong magkaroon ng ganung pananamplay at kumbaga ho ay pagkatuyog. Pero ang ganito ho gusto natin sabihin, ang pangako ng Diyos kay Josue at sabi niya sa talatang 5, hindi kita iiwan. At that point, mga kapatid, kay Moises sinabi niya, hindi ko na kayo sasamahan, hindi na. Ang hiyan masasama sa inyo. Pero ano sabi ng Panginoon kay Josue? Ang sabi mo niya kay Josue ay, hindi kita iiwan. Yung point ko na yun, never iiwan ng Diyos si Josue sa pagkakataon yun. Dahil ang pangako niya ay kanya tutupad. So, mga kapatid, nakikita ko natin ang ganong kalagayan doon na nakapalakas ng loob ni Josue na kanyang lakas ng loob ay nakasalig sa pangako ng Panginoon. Ano po ang pwede natin sabihin dito? Sabi sa Joshua 23 verse 14, malapit na ako pumanaw sa daigdig na ito, alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa at lupad ng Diyos, inyong si Yahweh, ang bawat mabuting bagay ay pinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Matandaan mo si Josue niya, yan sabi niya, malapit na akong mamatay. Alam ninyo, ang kausap po niya dito mga Israelita, sabi niya, alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa. Kita ninyo. Hindi mo lang yung alam meaning information. Parang alam, hindi ho, kita ninyo. Sabi mo dito, inupad ng Diyos na si Yahweh ang bawat mabuting bagay. Hindi sinabing mga bagay na ikapapahamak ninyo o ipinahamak ninyo. Bagay na ipinangako niya sa inyo, wala siyang hindi tinupad. Maliwanag ko ang mapangako ng Diyos sa atin sa salita niya. Tayo ba'y nagdududa minsan na hindi niya ito tutupad? Let's continue to trust Him. To abide in His word na ito ay kanyang promise niya tutupad. Now, pangatlo, our courage must rest upon God's admonition. Ano ho ang makikita natin dito? Makailang ulit na sinabi ng Diyos kay Josue na siya'y maging matatag at laksan ng loob. Hindi, isipin ninyo. Kung ang Diyos na ito ay nagbigay kay Josue ng
dapat hindi na niya kailangan sabihin yun. Kumbaga parang sinabi na nga niya na ikaw ay kasama ko, ako ay kasama mo, hindi kita papabayaan. Pero makailan ulit na sinabi ko ito ng Diyos. Ang Diyos mismo kasi nagsabi, pag makatatag ka, lakasan mo ang iyong loob. Alam ni Josue ang magkabilang kabinata na kanyang haharapin, ang katigasan ng ulo ng mga Israelita at ang mga kalaban din ang haharapin. Now, ganito po yun. Kumbaga ho ay doon sa dalawang kumbaga sa ano po ay kung balagpit. Yung mga Hudyo, yung mga Israelita at saka yung kalaban. As a leader, haharapin mo ang kalaban mo, ikaw ang inaasahan ng Diyos na maglilid sa iyong bayan, sa kanyang bayan, para harapin ang kalaban. Now, hindi lang yun. Ang problema mo, yung matitigas na ulo na tao na kasama mo. So, kung madali na lang sana kung sabihin mo, sugod mga kapatid, eh di okay yun. Ang problema, may mga nasa likod ka, they're murmuring, they are complaining, they are against you. Sa halip na sumusunod, nagbubulong-bulungan against Joshua. Alam niyo ba kung bakit si Moises hindi natuloy sa lupang pangako? Hindi ba si Moises hindi nakatungtong sa lupang pangako? Ay, nakatungtong pala. Sa New Testament, pero hindi ho yung hindi yung kanyang kakawa. Nung nag-transfiguration, Elijah si Moises sa atin. Kasi, nung humihingi ng tubig ng mga tao, dahil nasa katigasan ng ulo, imagine mo yung ingay, yung mga tramo. Di ba sabi ng Panginoon, sabihin mo sa batong ito, ano ba ginawa ni Moises? Hawak ang kanyang tungkot. Eh, paano hindi kayo hahayblari mo? Sa halip na sumasama doon, ini-encourage siya, sinasabi, Moises, kasama natin ang Muslim. Wala, puro reklamo po. Ay, yan ginawa ni Moises, hinampas niya ang bato. Ay, kita ko ng mga tao. Nag-ano mo eh, nag-flare up, high blood. Ay, di sabi ng Panginoon, Moises, hindi mo na iginala ang pangalan ko eh. Ay, wala. Ay, di reject. Si Moises, ni-reject ng Diyos. Hindi ka makakapuntok sa lupang mga. Hindi ka makakapasok. Kaya ang nangyari chapter 33, 34 ng Deuteronomy, ipinatangkaw na lang. Yan, sabi ng Panginoon yan. Yan ang lupang pangako. Hindi tinatawag ni Moses. Ayaw, pala, doon mo pupunta ang mga ito. So, namatay mo si Moses. Hindi mo siya nakapunta. See? Kapatid, doon mo natin makikita na may konsekwensyo ang katigasan ng ulo. Yung hindi tayo marunong rumispeto, hindi tayo marunong umanang, wala tayong masabi na natin ang ating gusto, kahit masagasa na natin lahat yan, kawatak-watak na yan, nadurog na, kapatid, there's danger. They are accountable to God. Pati si Moises ay dadamay sa nangyari niya. Kaya, paano hindi palalakasin ng Diyos ang loob? Pagka ganyan ho, ang kaharapin, kailangan malakas ang loob. Pangatlo, isa pa, ang kanyang sinundan ay si Moises na kilalang leader ng mga Israelita. Imagine, ang sinundan mo ay si Moises. Siyempre, ang mga tao, parang ang dating wala kang panama kay Moises eh. Pero nung mga ganun, ito si Moises, ito pa. Siyempre, pag ganun mo, ang nararamdaman ni Josue sa kanyang leadership, hindi nyo ba pansin tayo mga tao ganyan? Pag nagpapalit ng dito, sabi, nakita yung mga Kristiyano, para tayong mga, isa mo sa talagang inaayaw ako sa church yung politika. Yan ay sa aking pananaw talaga sa politika niya sa loob na simbahan. Napakasama talaga niya. Pag yan ang church, inapasok ng politika. Yung gang may mga dinadalang tao, may mga kasi hindi ka na rin respeto diyan eh. Parang isang partido. Parang kami daladalang partido na kahit ang nangyayari sa partido mo, hindi mo yan pinapansin dahil may partido pa. At ang kinakalaban mo ay yung ibang partido. Kaya sabi ko, hindi mo ang church ay bayan ng Diyos. Ang church ay tao ng Diyos. So, ibig sabihin, dapat doon ay nakikita kung ano ang plano ng Diyos sa kanyang bayan. So, dapat, ay siyempre, may fear mo doon si Josue. Hindi natin may alis. Kung sabi ng Panginoon,
Magpakatatag ka, nakasama ang loob mo. Kung may compare ka ng mga tao, pero maganda ko diyan, meron pong magandang kasagutan, katutunan. Iyan yung mga ko. Sumagot sila kay Josue. Ito yung mga tao na, gagawin namin ang lahat ng sinabi mo at pupunta kami saan mo man kami gustong papuntahin. Kung paano sinunod namin si Moises, susundin ka rin namin ng gayon, samahan ka nawa ni Yahweh tulad ng ginawa niya kay Moises. Ang sino mang tututol o susumay sa utos mo ay dapat patayin. Kaya magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sino na nagsasabi nito ngayon? Tao na. Sinundan na ho nila ang sinasabi ng Diyos kasi ito ho ang maganda roon. Kapag ang tao ay nagpapasakop sa Diyos, if they are honoring and respecting God, kahit sino ho ang tatayo diyan, sino man ho ang uupo diyan, ang sasabihin nila ay, basta kasama mo ang Diyos, sasama kami. Pero sa pagka-church, sa pasok ng politika, sasabihin, kahit kasama mo pa si Jesus, hindi kami. Kasi kasama mo yan. Kasi, ang problema nga, ay yun mong pangamba na pinukumpara ho ang tao sa kapwa-tao sa aspeto ng kanyang pamumuhay. Kaya mga kapatid, ang aking mong paalala sa mensahe, huwag kayong matakot na i-invest ang inyong oras, ang inyong panahon, ang inyong lakas sa paglilingkod sa Diyos. Kung sa akala ninyo, kapag pinapagawa yan sa inyo ng Panginoon, then do it. Nalala ko, sabi ng ating presidente sa ngayon, narinig-biglaan natin, gawin ninyo ko ng marapat at kasama ninyo. Yan, itataya ko ang pagka-presidente ko. Sabi ko niya. Pero ang gusto natin sabihin dito ay hindi tayo doon sa ganong aspeto ng politika o gobyerno, kundi yung sinasabi sa atin ng Diyos. Palakasin natin ang loob ng isa't isa kasi kailangan ho yan. Yan ho ay isang admonition. Mismo ang Diyos ang nagsabi kasi kailangan ho yun ng leader, ng tao. Tingnan nyo, ang sabi ng mga tao, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyon mo. At alam niyo ba, sa huling bahagi ng makikita mo ninyo hindi mo susubuhay ng mga tao o naging sa puno, maaaring meron, pero sa point na yun ay iba ho kanilang sinabi. Ito ang makikita natin sa Joshua 24 verse 34-31. Naglingkod kay Yahweh ang sambayanan ng Israel habang nabubuhay si Josue. Kahit wala na siya, yan yung po ito kahit patay na, sabi natin kanina, walang indispensable. Patay na si Moises, patay na si Josue. Nanatili pa rin silang tapat kay Yahweh habang nabubuhay ang mga pinunong nakasaksi ng lahat ng mga ginawa ni Yahweh para sa Israel. Tapos kanino sila nanatiling tapat? Sa Diyos. Now, saan nagre-reflect, nagsusupport ang kanilang katapatan? Sa taong inilalagay ng Diyos. Kung nakita natin ang taong ito inilagay ng Diyos, then we have to respect it. Hindi pwedeng lalaban tayo na parang agdating natin meron ba tayong iniisip? Bakit? Kahit tanongin, ikaw ba'y Diyos? Ikaw ba'y nakikita ng Diyos? Kung gayon, ay wow. Pero imposible. Kasi pag kilala mo rin naman ang tao, alam mo rin mo yun. Ang gusto kong sabihin dapat natin makita kung ano ang direksyon ng Diyos. At kung sakaling nakikita naman natin, halimbawa, hindi maganda nga ang ginagawa ng leader, gaya ng, halimbawa, si Josue. Unang-una, ito po mga kapatid. Ang isang leader, gaya ng halimbawa ni Josue, ang Diyos ang naglalagay, yan po ang mag-aalis. Wala akong mamamayagpag na leader niya. Kumbaga, dadating ang totoo na pag yan mo'y may ginagawang paso, sigurado 100% gigibain niya ng Diyos. Gigibain niya ng Diyos na, alam niyo ba sabi ni Gamaliel? Sabi mo ng mga Hudyo, yung mga hindi, yung tagusunod ni Kristo, yung mga sabi ko ni Gamaliel, huwag ninyong laban ang mga yan. Kasi baka lumabas, nilalabanan ninyo, ay ang kalaban ninyo ay Diyos. Hayaan ninyo, kung yan ay sa Diyos, mananatili yan. Kung yan ay sa tao, mabigiba yan. So, hindi tayo kailangan magpuwersa. Hindi tayo kailangan parang ang dating natin ay kapit basic na gigiba. Hindi. Ang importante, si Christ God, siya po ang may-ari nitong iglesia, siya kahit po yan ay sa gobyerno o anumang pamunuan ng tao,
ang Diyos ang gigiba niyan in due time kung alam ng Diyos at kita ng Diyos na hindi na po yan kapakipakilala. Hindi mo yan pwedeng tumagal. Marami po kung mangyayari din sa buong mundo, sa kasaysayan ng mundo. Hindi pwedeng tumagal. See, nakikita mo natin yung bagay na ito. Now finally, our courage must rest upon God's Word. Yun yung parang sabihin natin ay susi. Sa verse 8, sinabi ko doon na huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, magulay-gulayan mo yun, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at patagumpayan ang iyong pamumuhay. Now, sabi ko dito, sa Josue 1:8, maliwanag na pinalala ng Diyos kay Josue ang halaga ng kanyang salita. Okay? Mahalaga yung namalindihan ni Josue. Ito ang magsisilbi niyang gabay sa lahat ng kanyang lakad at nakasalalay dito ang kanyang katumpay. Now, mga kapatid, again, meron tayong misconception, misinterpretation pag ginagamit natin ang salita ito. Sabi ng iba, ito, nakalagay dito, huwag hiniwalay sa iyo ang aklat ng pag-usap. Pag kulay-kulayan mo yung araw at gabi, katupad mo lahat ng nakasakot, giginhaw ka, sasagana, pagkatagumpay. Ang sabi ng iba ito, basahin ang Bible para at least you can read the Bible from cover to cover in a year. Nagdi-devotion ka, sabi magiging matagumpay ka. Ako may mga alam na nagdi-devotion, pero ang buhay ko nila hindi nyo makikitahan na hindi sa hindi matagumpay materially. Ang materially speaking, maaari mo physically speaking, hindi ko sila matagumpay, hindi sila matagumpay. Pero, somehow, nakikita nyo yung sabihin natin ay yung glare, yung parang sabihin natin ay ano na nagre-reflect sa kanila yung kapayapaan, kapanatagan, sila'y nasa Panginoon. Kasi ang misconception mo dito, parang pag ito'y ginawa mo, ang makikita mo dito doon ay parang isang saglit mangyayari lahat. Ito ay sinabi ng Panginoon kay Josue, at ang ibig lang mo sabihin niya ay may kinalaman ito sa kanyang pagtuwag sa tungkulin iniakang sa kanya, ayon sa salita ng Diyos. Ngayon, ganito ang principle, ito ang prinsipyo. Yes, ang salita ng Diyos ay nagsisilbi natin gabay at nakasalalay mo dito ang ating tagumpay sa ating tagumpay, especially sa spiritual life natin. Pero hindi mo yan gagarantiyan. Na kahit pa mo binabasa mo yan araw-araw, nagdi-devotion ka araw-araw, abay, sasabihin kung nagtagumpay ka na sa lahat ng ginawa mo, ay hindi ka. Kasi yun po yung misconception. Ang ibig ko pong sabihin ni ganito, hindi masama at hindi dapat natin iwaglit ang salita ng Diyos. Dapat magkulayan, dapat ay pasahin, pero nakalagay din dito ay sabi, sundin. Ang ibig sabihin ko kasi ng tagumpay dito mga kapatid is, yung ating victorious Christian life against sa wiles of the devil, na kung saan ay hahadlangan tayo na hindi magtagumpay sa pagsunod sa Panginoon sa ating buhay Kristiyano. Yun mo yung tagumpay. Hindi mo yung tagumpay na magkatagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo dahil baka mo magkaroon kayo ng misconception. Sabihin, araw-araw ako nagdi-devotion, binabasa ko ang Bible. Bakit ganito? Hindi mo. Kasi basahin nyo ninyo sa isang banda na hindi yung marahil ang pinakikita ng Diyos, kundi sa ibang paraan kayo binibigyan ng Panginoon ng tagumpay. Hindi mo huwag sa bagay na yun. Kaya sana magbalik na rin yun. Kasi meron akong naririnig na ganun na yun daw ang susi. So, prinsipyo na minsan ay parang lihis doon sa kung ano yung dapat. Now, based sa chapter 1 verse 8, kailangan ang ulo, ang isip at puso ng salita ng Diyos upang maging parte ito ng buhay. God's Word must be, kumbaga sa ating ako, yung sa ating pagkatao, isip at puso. Yun mo ang sinasabi ho ng Panginoon dito. Na dapat kay Josue ay umalog sa kanyang pagkatao. Tingnan nyo si Josue ho ay isang magaling na leader. Siya ho ay isang military man. Magaling siya. Mahusay siyang mamuno. Nakuha niya marahil ang ibang nakatangian ni Moises. At bukod po doon, kaya namin ibigay sa kanya ng Diyos, mahigit na mahalaga. Pero, mapapansin niyo doon yung sinabi sa kanya ng Diyos, huwag mong ihihiwalay sa iyo ang aklat na ito, ang kautusan. Bakit? Doon po nakasalalay kasi ang kanyang pagtupad sa kalooban ng Diyos na nakasaad sa kanyang salita. Yung mga sinasabi po nating general rules na dapat sundan ng isang
Kristiyano o isang mananampalataya o isang raising voice ni Josue sa leader. So mga kapatid, paano natin tinitingnan kayo ng salita ng Diyos? Paano natin ito pinapahalagahan sa ating buhay? Naalala ko sa inyo ngayon, nagdadala pa ako kayo ng Bible. Sabi nung sa church namin, parang wala nang dadala ng Bible, nasa cellphone daw. Pero wala naman, wala din ang nagbubukas ng cellphone. So wala nang dalang Bible. At saan mo binabasa ang Bible? Sabi sa bahay na ako, pastor. Pero ako yung meron ng church namin sa US nyo, kaya maganda. Pinapas din yung word. Pero pag nagsasalita ako, so, marinig nyo ito. Pag sinabi lang, open your Bible, Job chapter 1, verse 8. Hindi ito. Ang mga tao, may dalang Bible, pati yung mga young people. Nagbukas talaga. Eh, mga kapatid, hindi mo masama kung Bible yung nasa cellphone. Sabi ko nga sa mga disciple natin, okay, sige, kung nandyan, lagay nyo, wala. At basahin. At gulayan. At sundin. Yun ang importante na dapat natin. Okay, sabi ko dyan, ang salita na ito, ng Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Mga kapatid, hindi mo ba mananatili yan? Depende. Turuan ninyo at alalahanan ng bawat isa ng may buong karunungan o puso kayong umawit ng salmo, himno at mga awitin spiritual na may pasasalamat sa Diyos. So, ano po makikita ninyo dito mga kapatid? Na malinaw na salita ng Diyos. Salita ng Kristo, salita ng banal na Espiritu, at sabi, hayaan ninyo lubusang manatili. Para kung yan, alam niyo yung minamarinig. Kaya sa atin kasi, kaya hindi natin kinakanta yun. Kasi tayo ayaw ko lang kasi nakakantahin dahil parang naalala ko kasi ninyo yung labada sa iyong bahay. Kasi bisa may kanta ko tayo ng babat. Sa presensya mo, babat. Sa iyong salita, babat siyempre, pag kayo ay naglalabas, baka naalala ko ninyo, kung nalagyan ka ng gown ninyo yung mga nilaban. Babat kaya sabi ko doon sa huwag nyo naman yung babat kasi naaalala ng mga naglalaba. Pero ang totoo no, the thing is, yun mo yung talagang totoo, yung parang minamarinig, yung parang minamarinig ang ating isip at puso sa salita ng Diyos. Dahil doon mo talaga natin makakabag kung babat, kung talagang tayo yung nandoon. Anong totoo ngayon, pag nag-uusap-usap tayo, minsan hindi na nakukot ng word of God. Hindi na sasabing, ayon sa salita ng Diyos, wala nang ganun. Sasabihin natin, ayon kay Duterte. Ayon sa hugot. At isang tayo hugot eh. Hindi ko masyadong malutin. Kasi ang sabi ko, hinuhugot dahil sa salita ng Diyos, yun ang gamitin mo. Pero hindi masama. Sinasabi ko lang mo sana ganun tayo as believers. Okay? So, now, Colossians chapter 3 verse. The story about the animal school. Alam niyo ba ito? Yung eskwelahan. Sino ko nag-enroll dito? Dapat? Ito yung kwento na nagkaroon mo na isang kwento na meron doon kong ginawang school. Sabi, ito ay para sa mga hayop. Ngayon, ang mga hayop na ito ay kanilang dinala doon para sa hayop. Ito, ang agila, may agila, may squirrel, may bibe. Isa lang mo, hindi tatlong bibe. May rabbit. Kunin mo. So, ngayon, kasi ako doon, sabi, tuturuan ng mga iba-ibang skill. So, ang agila, ang trabaho niyan, lumipad. So, sabi mo ngayon, ikaw agila, sanayin mo sarili mong umakyat sa puno. Hindi ka lilipad. Ikaw, squirrel, sabi, lumamoy ka. Ikaw, bibi, tumakbo ka. At yung rabbit, may ginagawa mo doon sa rabbit. So, ganito, nag-focus ko sila doon, mga hayop dito, yung agila, yung squirrel, yung bibi. Hanggang sa dumating ang point na ang agila ko ay sa kaakyat ang mga upo yung sira, hindi naging, kumbaga ko ay, sabihin, hindi siya naging magkagumpay. Ang squirrel, muntik pang malunod. Ang bibi sa karatakbo ay naging nabalian. At ang rabbit ay gano'n din.
No, ano mo yung moral ng storya? Ano yung, sabi natin, lesson ng storya? Ito, huwag kang mag-concentrate sa bagay na kung saan hindi mo alam kung ito talaga ang dapat mong gawin. Parang yung sinasabi ko natin dito, gusto mong marahil maglingkod sa Diyos, pero huwag kang pumunta doon sa lugar na sa tingin mo parang hindi ka naman talaga para doon. Kundi tingnan mo ang iyong sarili kung saan ka nag-excel, saan mo nakikita ang iyong sarili na mayroon kang kagalakang gawin yung para sa Panginoon, kung saan ka pwedeng makisama sa iba na may kagahanan at kapayapaan. Dahil gaya ng agila, dapat sa paglipad, ang experience, ang kakyat, ang bibig, ang damoy, at ang rabbit sa paglundag at pagtakbo. Ibig sabihin mo noon, may kanya-kanya silang kakayanan. Gaya din mo natin. Huwag ko nating puntahan yung hindi naman po para sa atin. Naniniwala ako na may pinagkakagawa ko ang Diyos sa akin at sa inyo na specific po yun para sa atin. Kumbaga, hindi ko maglalaon dahil nasabi ko si Moises, si Joshua, namatay na. Tayo yung magpapanaw din sa mundo ito. Ang mahalaga lang po ay ganito. Natupad ba natin yung ipinagawa ng Diyos sa ating buwan? Sa pagtanda natin masasabi bang at least na-accomplish ko. Na-accomplish ko yung pinagawa ng Diyos sa akin. Kasi sa paglilingkod natin sa Diyos, gaya ng ating sinabi, may God-given potential na inihanda ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, nawa ay sa ating pong pagsisikap, makita ang direksyon ng kalooban ng Diyos, magawa natin ang kanyang ipinagagawa sa bawat isa. Tayo din manalangin. O dakin ng Diyos at aming kamahapo. Kaya po ng pangyayari sa buhay ni Josue, ibong taon na ho, nakaraan. Para sa amin, ang saliwain ng istoryang ito ay marahil sa maraming pagkakataon ay amin ang nagawa. Pero sa inyong pinaunawang mensahe sa amin sa umagang ito ay naway bigyan mo kami ng sabi ngayon bagong insight kung saan ay pakita po namin ang aming sarili na ang ginagawa namin ay yung gusto mo para sa amin. Hindi mo yung gusto namin para ako pati ay may magawa para sa inyo. Hindi mo yung kami binigyan ng kakayanan para ito ay hindi magamit. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maintindihan ang layunin ninyo. Ang pinaka-importante ay pagdating ng panahon, kukunin mo kami sa mundo ito, yung kung sino man po ang hahalili o kung sino man ang pwede sabihin, kasunod namin na henerasyon, makikita ko nila na yung aming buhay ay may iiwanang, sabi nga ko ay bakas na at least ay ginawa namin ang nais ninyong ipagawa sa amin. Masabi na nga, hindi balik nga o Diyos na may ginawa kami kahit na sabihin, maliit na bagay lang na ituturing ng iba kaysa sa wala kaming ginawa kahit ano para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming buhay at kayo rin ang may pangako hindi nyo kami iiwan ni pababayaan sa bayan namin sa mundo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng inyong anak si Jesus. Amen.